So hey guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Then, nandito ulit tayo sa another episode ng unboxing and reviews. So this time, itong si Redmi 13C naman ang ating i-check at ang ating i-unbox. So itong Redmi 13C na nasa atin ngayon is yung 6GB RAM 128 at nagkakahalaga ito ng 5,499 sa ating mga retail stores. So sa Shopee and Lazada, check nyo na lang kung magkano to. At least doon medyo naka-discount kapag ka may voucher ka. Then ito guys, upon unboxing, makikita natin yung ating pinaka-unit. So mamaya na natin yan kakalikutin at mamaya na natin i-check kung ano yung mga nasa loob nito. Then as usual guys, kasama sa loob ng box natin ang ating SIM ejector pin. So ang medyo na-disappoint lang ako dito dahil nawala na yung kanyang free na case. So sayang din kasi yon. At least meron pa rin siyang protective gear. Then dito naman sa bandang ilalim ng box, dito natin makikita yung kanyang Type-C na cable. So itong Type-C na cable na to is capable up to 18 watts. Okay sana to kung at least ginawa din ni Xiaomi na up to 33 watts ang kanyang kayang i-charge or ang kanyang capability pagdating sa kanyang charging speed. So ito hindi mawawala ang ating power adapter na 18 watts din. So itong power adapter niya guys, kung nagtataka kayo bakit bilog siya. So ito kasing si Redmi is international brand. At the same time, ganyan yung ginagawa talaga niya sa lahat ng unit niya. Then ito na guys yung ating unit na Redmi 13C. So ito pala yung kanyang kulay black na naka matte finish. So anti-fingerprint, anti-smudges. Then at the same time, yung camera niya is equipped ng 50 megapixel primary camera. So itong camera module niya ay napaka-unique kasi halos lahat ng mga smartphone ngayon ay palakihan na ng mga camera lens or camera module. So itong si Redmi ay nag-stay lang sa pagiging minimalist. So yun yung good thing sa kanya dahil hindi siya sumusunod sa mga other brand na sobrang lalaki na ng kanyang mga camera modules. So at the same time, napaka elegant tignan ng kanyang pinaka matte finish. So kung mapapansin nyo guys, meron siyang parang mga glitters na kung saan pag tumingin ka sa sky or sa langit, ayun din yung mapapansin mo. So dito sa kanyang right side, dyan natin makikita yung kanyang volume rockers, power button, and dito naman sa kanyang downside, yung speaker, Type-C cable or Type-C port, and then yung mic. Then dito naman sa taas natin makikita yung kanyang 3.5mm na earphone jack. Then itong smartphone pala na to ay equipped din ng 8 megapixel na front camera. So mamaya yung back at saka itong front camera ay ite-testing natin at ipapakita ko sa inyo kung anong quality meron siya pagdating sa kanyang videos, then camera, photos. So itong smartphone na to ay equipped din ng 6.74 inches na IPS display na kung saan meron din siyang 90Hz na screen refresh rate. So ang good thing dito guys is napakabilis talaga ng kanyang pag-swipe pag naka 90Hz ang iyong smartphone. So ang kagandahan din kasi sa naka 90Hz na refresh rate kapag manonood ka or mahilig ka lang sa mga social media apps na kagaya ng Facebook, talagang napakabilis at napaka-smooth pagdating sa kanyang swiping abilities. So ayan guys, napapalitan din siya ng 60Hz refresh rate. Kung gusto mo ng medyo mabilis sa battery, doon ka sa 90Hz na refresh rate para mabilis kang malobat. So dito guys, punta tayo sa kanyang about phone para mahimay natin at makita natin kung ano pang mga meron sa kanya. And at the same time, ginamitan siya ng MIUI version na latest. Then at the same time, itong smartphone na to ay ginamitan ng 6GB RAM at 128GB na ROM. So ayan yung kanyang mga RAM at saka yung kanyang ROM. So meron itong isang variant which is yung 8GB RAM plus 256GB na internal storage. So mas mahal yun guys ng 1,000. So ito is ginamitan na rin ng Android 13. So far ito pa naman ang pinaka bago or pinaka latest na Android version ng ating mga smartphone. So dito ako pinaka natuwa guys dahil yung sa kanyang processor na ginamit which is yung MediaTek Helio G85 na kung saan halos ka-level din siya nung G88 or in-overclock lang yung G88 pero G85 talaga yon. Then in terms naman sa kung anong kayang gawin ng smartphone na to, kayang-kaya na nitong
laruin yung mga mild games na kagaya ng COD, Wild Rift, ML at kung ano pa. Then ang kagandahan din pala sa smartphone na to ay meron siyang 5,000 milliamp battery na kung saan meron din siyang 18 watts na charging capacity. So ito yung mga typical sa mga gantong smartphone or sa mga gantong price range. So without further ado, check na natin ang kanyang camera. So ito yung pinaka-camera niya guys. Kung mapapansin nyo, typical yung mga ganitong camera resolution sa gantong 50 megapixel. So mamaya meron tayong mga sample shots and sample videos ng kanyang front at saka ng kanyang back camera. So dito, pagdating natin sa kanyang rear camera is napakarami niyang pagpipilian. So kagaya nito, meron siyang ultra macro lens na kung saan within 4 cm makukuhaan niya ng malinaw yung ating mga subjects. Na kagaya niyan, kitang-kita yung aking mga guhit-guhit sa aking daliri. Kasi kung normal photo yung gagamitin mo dyan, hindi siya ganun kalinaw na kagaya nung kaninang pinakita ko. So ito guys, sa video kasi medyo hindi siya ganun kaganda tignan, pero mamaya check nyo na lang yung quality dahil ilalagay ko rin dito yung kanyang mga sample videos and sample shots. So itong photo niya kaya niya up to 10 times zoom. So sa mga magtatanong dyan guys, up to 10 times zoom yung kaya niyang i-zoom sa kanyang photo. Then pati sa kanyang video, I think kaya niya rin yan. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. So ito yung mga iba pa niyang mga camera setups. Meron siyang 50 megapixel na kaya ring i-zoom. So kadalasan kasi sa ibang brand, kapag nakaganyang 50 megapixel, hindi mo na siya na i-zoom na kailangan mo munang i-capture bago mo siya ma-zoom. Then moving forward naman dito sa kanyang video capacity or kanyang video capability, meron siyang 1080p at 30 fps. So, okay na okay pa rin dahil nga naka 1080p pero naman siya. Yun nga lang naka 30 FPS lang siya. So, hindi naman natin aasahan sa ganitong halaga or sa ganitong price range magkakaroon siya ng 1080p at 60 FPS dahil kadalasan sa mga ganon sa mga 10K above lang natin na phones nakikita. Then under sa video niya, kaya niya up to 6 times zoom. So hindi siya kagaya dun sa photo na up to 10 times zoom na mas malayo yung kaya niya ma-videohan. So pero 6 times zoom para sa ganitong price, okay na rin naman. Then ito guys yung mga result ng kanyang rear camera at kanyang front camera sa pagdating sa videos and photos. Parang galit ka, dumaan ako. So ito guys yung pinaka niya yan, 1080p at 30 fps niya. Madam, ay ka naman madam. Yan. Shoutout sa'yo madam. Up to 6 times zoom yung kaya niya bigay. So shoutout sa Xiaomi ng SM Marikina. Malalakas magbenta yung mga nandyan. So ito naman siya guys pagka naglalakad tayo. Ganito yung quality niya guys pag indoor. So kaya na lang din ang humusga guys kung okay na ba sa inyo yung ganitong pang video. By the way, ito pala low end or entry level phone lang ni Xiaomi ngayong December 2023. So ito yung pinakabagong labas niya ngayon. So ito guys yung ano niya yun, naka 1080p siya at 30 fps. So ito pag tinignan natin dito sa yan, maganda yung kuha niya pagka nasa tapat tayo ng ilaw. Yung ilaw dyan guys yan. Pagka meron siyang ilaw na nakatapat, yan napakataas niya, napakaganda. Check naman natin yung kanyang 30 fps habang naglalakad. So para sa ganitong price range guys, napakaganda na rin ng camera na binibigay nyo. Ganda rin yung quality guys sa front camera.
So guys, comment naman kayo kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umabot ang video na to. So thank you for watching guys, and sana nakatulong tong video na to sa pagpili nyo ng inyong mga smartphone sa mga susunod na araw. So overall, itong smartphone na to ay napakaganda at napakamabenta pagdating sa kanyang specs. So thank you guys for watching. Keep subscribing guys. See ya.